Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Bride, sumakay sa bangka para sa kanyang dream wedding entrance. Babae, sinunog ang nobyo matapos umanong mahuling nambababae. Lalaki, suspect pala ng hit and run. Limited edition boring phones na bawal kumonek sa Wi-Fi, solusyon umano para sa mas mayabong na social life. Binatang may Down syndrome sa London, kinilala bilang pinakabatang marathon finisher. At Spice Girls nag-reunion sa 50th birthday ni Victoria Beckham. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, The Dream Wedding. Marami sa atin pangarap ang ikasal sa isang malaparaisong isla o beach. Pero ang bride sa istoryang ito, hindi lang basta natupad ang kanyang dream beach wedding. Dahil sa kanyang grand entrance, nakatayo ito sa isang bangka na siyang umandar papunta sa isang isla na venue ng kanilang kasal. Silipin ang kakaiba, ngunit espesyal na bridal entrance na yan sa trending report ni Pamela Adriano. Malaparaisong beach na may napakagandang view at payapang pag-alon ng dagat kung saan kasama mo rin ang iyong mga mahal sa buhay. Wala nang hihilingin pa ang groom at ang bride na ikinasal sa islang ito sa Panglao, Bohol dahil natupad na ang kanilang dream beach wedding. Pero ang kasalang ito hindi lamang espesyal dahil kakaiba rin. Ang bride kasi hindi naglakad papunta sa kanyang groom kundi sumakay at tumayo sa loob ng isang bangka. Ito ang naging kakaibang paandar sa wedding ni Lai at Jeff Endozo. Ang bride na si Lai sumakay sa isang bangka para sa kanyang grand entrance. Pero hindi lang si Lai ang sumakay sa bangka papunta sa venue ng kasal dahil maging ang mga guests ay sumakay rin dito. Ang kanilang mga bisita sa kasal na sorpresa rin sa unique na pakulong ito. Samantala, mas naging espesyal ang kanilang dream beach wedding dahil ang bride pala mismo ang lumikha ng disenyo ng kanyang wedding gown. Gayon din ang suit ng kanyang groom at ng buong entourage. Pangarap daw ng bride na siya ang magdisenyo ng kanyang trahe de boda para sa araw ng kanyang kasal. Halos 17 years naging magkarelasyon si Lai at Jeff bago tuluyang nagpalitan ng kanilang matamis na I-do's. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, suspect o biktima? Usap-usapan ang pagkasawi ng isang lalaking ito mula Taiwan. Ang suspect kasi sa kanyang pagkamatay, walang iba kundi ang kanyang nobya. Ayon sa report, sinunog daw umano ng babae ang nobyo nito dahil nahuli niya itong nambababae. Pero maliban dito, mayroon pang nadiskubre ang otoridad sa lalaking biktima. Kung ano yan, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Maituturing na plot twist over plot twist ang krimen na kinasangkutan ng magkasintahan na ito mula Taiwan. Nasawi kasi ang isang lalaki matapos siyang sunugin ng kanyang nobya. Ang dahilan, nahuli umano itong nambababae. Pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Dahil sa pag-iimbestiga ng otoridad, napag-alamang ang biktima ay siya rin namang suspect sa isang hit-and-run accident. Pero paano nga ba nangyari ang lahat? Ayon sa report ng isang Taiwan local media outlet,
Inutusan umano ng 41 anyos na kinilalang si Lee ang kanyang 34 na gulang na girlfriend na si She na bumili ng gasolina para sana sa kanyang motorsiklo. Pero ang pagpapalis na ito kay She ay dahilan lamang umano para makapunta ang secret lover nito sa kanilang bahay. At nang makabalik ang nobya, doon na umano nagsimula ang gulo nang mahuli nito ang pambababae ni Lee. Dito na nagsimulang ibuhos ni She ang biniling gasolina sa kasintahan na nakuhanan ng security camera. At nang pumasok si Lee sa loob ng kanilang bahay, dito na siya sinundan ni She at sinilaban umano gamit ang lighter. Nagtamo ang katawan ni Lee ng 2nd hanggang 3rd degree burns at 5 araw lang ang lumipas, binawian na ito ng buhay. Pero 1 buwan makalipas ang pagkamatay ni Lee, napag-alamang nasangkot pala ito sa hiwalay na aksidente. Noong March 12, 2024, si Lee umano ang suspect sa likod ng hit and run accident na ikinamatay ng 29 anyos na biktimang kinilalang si Chen. Matapos daw ang insidente, namataan pa si Lee na naninigarilyo sa publikong lugar na tila walang bahid ng kahit anong pagsisisi. At matapos niyang hindi siputin ng mga investigador ng 2 beses, inaresto na ito ng otoridad. Samantala, inaresto na si She sa kasong attempted murder at public danger. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, back to basics. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng tao ay literal na kakambal na ng kanilang mga smartphone, tila nakakalimutan na natin ang presensya ng mga taong nasa paligid natin. Para solusyonan yan, kakaiba ang trip ng bagong smartphone na ito na tila downgraded ang features. Pero syempre, for a good cause naman. Silipin natin ang features ng boring phone na sa trending report ni Arnold Herrera. Comeback is real! Mula sa smartphones na halos walang humpay sa system updates at feature upgrades, sinong mag-aakala na muli palang aarangkada ngayon 2024 ang flip phones? Take note, hindi lang ito basta ordinaryong phone, pero parang gano'n na nga. Ang limited edition smartphone kasi na ito na kung tawagin ay boring phone, ay literal na ordinaryo. Sa sobrang boring nito, makaluma ang specifications, disenyo at interface nito. Mayroon itong telephone keypad at pwede lang itong gamitin bilang pang-text at pang-tawag. Pero higit sa lahat, hindi ito pwedeng kumonekta sa Wi-Fi. Ayon kasi sa isang pag-aaral na isinagawa ng isang beer company na co-manufacturer ng boring phone, malaking porsyento ng henerasyon ngayon ang mas invested sa pagbabrowse sa phone kaysa sa makipag-socialize sa kanilang kapwa. Gayunman, maipagmamalaki pa rin ng boring phone ang classic snake game nito na naging bahagi ng childhood ng marami sa atin. Ang phone na ito ay magiging bahagi ng giveaways at magkakaroon lamang ng 5,000 units sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, finish na! Tapos na ang laban! Hindi biro ang pagtakbo ng marathon at mas lalong hindi biro ang makaabot sa finish line. Gaya na lang ng binatang ito mula sa London na hindi rin biro ang pinakitang pagpupursige ng makamit ang Guinness World Record bilang first teen with Down syndrome marathon finisher. Ang takbo ng kanyang kwento, alamin sa trending report ni Rose Babiera. Marami ang humanga sa binatang ito ng tanghaling youngest person with Down syndrome to complete a marathon sa naganap na London Marathon. Sinalubong ng Guinness World Record si Lloyd Martin, 19 na taong gulang sa finish line. Bit-bit ang sertipiko ng pagkilala sa record-breaking na ipinamalas ng binata sa intellectual impairment category. Ayon sa kanyang ina na si Sari Hooper, dream come true daw ito para kay Lloyd at para sa komunidad ng batang may Down syndrome. Kasama niya sa pagtakbo ang ina at kwento pa nito ni hindi na sila nakapagsalita nang maabot ng kanyang anak ang finish line at sabay na lang silang napaluha. Si Mrs. Hooper ay kilala na sa larangan ng pagtakbo kaya siya na rin ang tumayong coach ni Lloyd. Ayon sa kanya, isang malaking hamon ang pagtitrain sa anak sa loob lamang ng 5 buwan.
Maski siya ay hindi makapaniwalang noong Pasko ay halos 5 kilometro lamang ang kayang takbuhin ng anak. Napahanga niya ang marami ng mapagtagumpayan nito ang 22.5 kilometers o 14 miles bilang marathon finisher. Si Lloyd Martin ay kinilala rin bilang pangatlong Special Olympic athlete na lumahok sa tanag na London Marathon. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera, Sama-sama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, Spice Girls Reunion. Nagdala ng matinding throwback feel sa mga batang 90s ang muling pagsasama-sama ng iconic girl group na Spice Girls. Ang 5 miyembro ng British pop group nag-reunion sa 50th birthday bash ni Posh Spice, Victoria Beckham. Ang ilang kaganapan panuorin sa report ng ating Showbiz Angel. Muling nagsama-sama ang 5 miyembro ng iconic 90s girl group na Spice Girls. Sina Scary Spice Melanie Brown, Baby Spice Emma Bunton, Sporty Spice Melanie Chisholm at Ginger Spice Jerry Halliwell present sa 50th birthday party ni Posh Spice, Victoria Beckham. Throwback feels ang hatid sa netizens ng in-upload na video sa IG ng celebrant kung saan sinayaw at inawit ng grupo ang kanilang hit song na Stop. Tila fanboy at proud husband naman ang peg ng former football player na si David Beckham habang kinukunan ng video ang Spice Girls. Paglalarawan naman ni Victoria Beckham, best night ever! Spice Girls Forever naman ang sigaw ng 90s kids na fans ng British pop girl group nang masilayan ang kanilang reunion, habang may ilan namang nag-wish na sana magkaroon ng world tour. Last March, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang 30th anniversary. Maliban sa Stop, ilan pa sa mga kantang pinasikat ng Spice Girls ay Wanna Be. You wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Viva Forever. Live forever, for the moment. You Become One. I had a little love, now I'm back for more. Wanna make love to At Say You'll Be There. friends, hey, but now we're going. Para sa DZRH TV, ito pa ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng going back to basics and looking back sa mga fundamentals. O diba, dahil napaka-high-tech na po ng buhay natin ngayon, sometimes po ang dami na po nating hindi napapansin, nakakaligtaan po natin. At syempre marami din po tayong hindi na rin po nagagawa katulad po ng dati. At syempre, ang oras din po natin, kinakain na rin po ng teknolohiya. Kaya paminsan, nakakalimutan na nating mag-bonding sa mga taong mahal natin. At syempre, yung mga close sa atin. Kaya naman, maganda rin pong mensahe ang viral na video na ito na naging trending na tayo po'y bumalik sa basics, diba? Pasimplihin po natin ang ating buhay ulit. At syempre, tanggalin din po natin ang mga distractions. Naku, alam naman po natin, ang ating mga smartphones talagang, kaya nga tinawag na smart, ay kayang gawin ang halos lahat, di ba po? Pero at the same time, ang hindi po niya kayang gawin ay tanggalin po ang distractions po sa atin. Kaya kailangan po, let's simplify our life. Sa mga kababayan po natin dyan, ng mga tinatawag na minimalist, yung iba po, nagda-downgrade na po ng kanilang mga modelo ng telepono. Basta po nakakatawag at nakaka-text for communication purposes only, okay sa kanila yon. Ang iba naman po, sa halip po na taking down notes gamit ang kanilang cellphone, laptop o kung ano man po mga digital equipment, kinuha po ulit ang nakatenga po na notebook o papel o pad paper sa kanilang bahay at syempre ballpen o lapis, di ba? At nakakatulong po ito para makafocus din po tayo sa mga dapat nating isipin at dapat nating gawin. Balansehin po natin ha, para naman po tayo naman ay maging produktibo at maging masaya pa rin po kahit na po meron pong teknolohiya sa ating paligid.
Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.